Ikasampung kabanata, Kayamanan at Karalitaan. Kinabukasan ay nabigla ang kapitbahay nang tumuloy si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. May daladala itong napakaraming pagkain at malalaking baul ng mga alahas, mamahaling bato at mga kayamanan. Sa kabila ng lugmok ay malugod pa ring pinatuloy ni Kabesang Tales si Simon sa kanyang tahanan. Nakituloy dito si Simon ng isang gabi at isang araw sapagkat ito lamang ang bahay na malapit sa San Diego at Tiani. Kinumusta naman ni Simon si Tales at tinanong kung ano ang lagay ng mga daan dito. Ipinakita niya ang dala niyang revolver at tinanong kung sapat na ba iyon upang maipagtanggol ang sarili laban sa mga tulisan sabay patama sa isang punong may bunga. Unti-unting nagdatingan ang mga titingin ng alahas. Kasama ni Kapitan Basilio ang kanyang asawa at ang anak na si Sinang at ang asawa nito. Naroon din si Hermana Penchang upang bumili ng diamanteng singsing para sa Birhen ng Antipolo at iniwan niya si Huli upang magbasa ng aklat na ibinigay ng kura. Inayos ni Simon ang mga alahas at unti-unti itong ipinakilala sa mga mamimili. Manghang-mangha ang mga panauhin sa mga alahas ni Simon. Naroon naman si Kabesang Tales na nakatanaw lamang sa mga brilyante at napaisip na kahit isang maliit na brilyante lamang ay sapat na para tubusin ang kanyang anak, mabawi ang kanyang mga lupain at muling magtrabaho sa kanyang bukid. At tila nabasa naman ni Simon ang isip ni Tales, kaya nagwika ito. Tulad ng isang manggagamot, nasa akin ang buhay at kamatayan, lason at panlunas. Dahil sa aking kapangyarihan ay maaari akong magdulot ng kalagiman sa mga tao sa Pilipinas. Takot na napatingin ang mga tao sapagkat alam nilang totoo ang kanyang sinasabi. Para maiba ang usapan, nagpakilalang muli si Simon ng mga alahas sa kanyang koleksyon. Ang mga ito na may pumili ng kanilang naiibigang alahas at mamahaling bato. Ikaw, Ginoo, wala ka bang ipagbibili? Tanong ni Simon kay Tales. Sinabi naman ni Tales na naipagbili na ang kanyang mga alahas at wala nang natira pa. Ang lakit ni Maria Clara, ang pag-uusisa ni Sinang. Napahanap naman si Tales at natagpuan ng hiyas. Inusisa naman ito ni Simon at napatunayang pagmamay-ari nga ni Maria Clara ang lakit na iyon. Nagustuhan ko ang lakit. Magkano niyo ipagbibili? 100? 500? O gusto niyong ipagpalit sa iba? Ngunit agad sinabi ni Hermana Penchang na dapat daw munang itanong kay Huli kung papayag ito dahil mas pinili nga naman ng dalagang magpaalila kaysa ipagbili yon. Sasangguni ko muna sa aking anak sa bayan, wika ni Tales. Sa sandali ding iyon ay dali-dali siyang pumunta sa bayan. Napadaan naman siya sa dati niyang bukirin at nakita si Tales ng mga praile at ng bagong may-ari ng lupain. Kinukutya at pinagtatawanan nila si Tales hanggang sa nag-init ang ulo nito at napuno ng galit. Galit niyang nilisan ang kanyang dating lupain upang dali-daling bumalik sa kanyang bahay. Magdamag naghintay si Simon ngunit hindi dumating si Tales. Kinaumagahan, napansin niya ang lakit ni Maria Clara na nakabalot sa isang papel. May sulat ding nakapaloob doon. Ginoo, ipagpatawad po ninyo na pagnakawan ko kayo sa sarili kong bahay. Kapalit ng revolver ay ang lakit na alam kong maiibigan ninyo. Pangangailangan na nag-udyok sa akin. Umalis ako upang sumama na sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong mag-iba ng landas dahil kapag bumagsak sa aming mga kamay ay hindi ko na kayo ituturing na panauhin at hihingian namin kayo ng malaking tubos. Inutusan niya ang kanyang mga utusan na mauna na sa San Diego at susunod na lamang siya. Dumating ang 4 na gwardiya sibil upang dakpin si Kabesang Tales, ngunit nang hindi makita ay si Tandang Selo ang isinama. Kinagabihan ay 3 ang napatay. Ang praileng tagapamahala at ang lalaking kasama sa dating lupain ni Kabesang Tales ay natagpo ang patay na puno ng lupa ang bibig. Sa bayan, ang asawa ng lalaking kasama ay patay rin. Tulad ng lalaki, puno rin ng lupa ang bibig at sa tabi ay may kapirasong papel na nakasulat ang pangalang Tales na iginuhit sa pamamagitan ng daliri.